Good morning everyone! For today's video ay syempre ano pa nga baga ay di ang ating pang araw-araw na pamumuhay dito sa bansang UAE. Ay syempre pagdating dito sa salon ay ano pang gagawin ay di magkakape at nang tayo ay kahit pa paano sumigla-sigla ang ating araw. Black coffee lang naman talaga ang katapat ko para sumigla-sigla naman yung umaga ko. At syempre itong biscuits o toasted bread na ibinigay sa akin ng aking madam na si Madam Suruti, yung dati ko pang mga client yan. Isa sa mga loyal clients ko si Madam Suruti. Isa siyang Indian national. Ayun na nga at nag-start na ako na magtimpla ng aking kape dito. At inaaya ko nga itong si Sano at saka si Divya ay ayaw namang magsipagkape. Kaya bahala nga kayo dyan. Magutom kayo sa amoy ng aking napakasarap na kape. Medyo nagkakailangan pa nga kasi naman wala pa naman kaming isang buwan na magkakasama. Pero pasasaan ba't naku, siguradong pagtagal-tagal niyan ay magkukulitan na kami. Pangala mga kahit pa paano nagkakahulihan na kami ng loob. Eto nga at itong si Divya naman ang gustong magpagawa ng kanyang kuko. At ang gusto naman niya ngayon ay nail arts pa din. Pero may temang puso o diba? Ay kakoy hala sige kayo mo po na atin ang simulan. Kailangan kasi na practicein at turuan ang aking mga kasama para pagdating ng grand opening ay confident na sila. Lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pinoy dahil itong mga ganitong lahi ay hindi talaga nakakagamayan ng ating mga kapwa Filipino. Iba kasi ang nakagisna nilang paglilinis ng kuko doon. Hindi sila gumagamit ng nipper para ikat yung mga kuko at yung kanilang mga dry skin. Kailangan ay sundot-sundot lang nung kahoy. Yung pantanggal ba sa gilid-gilid ng mga nail polish dito sa atin, dyan sa atin sa Pinas. At pag nasundot mo ng kaunti, talaga namang lagi ng arangking sa sakit. Ay, eto na nga, sinimulan ko na siya na lagyan ng base. Aba, medyo naman problema nga kami dyan ni Sano kung paano namin aayusin ang kuko. Napakaikli. Paano ba namin lalagyan ng design yan? Kakoy hayain na, gagawa na lang natin ng paraan. Sabi nga niya, wag ko na daw linisan yung mga gilid-gilid at takot niyang masugat. Kako hindi naman kita susugatan. Yun nga lamang, masundot ng kaunti yung maaring king-king. Kako sa kanya, ay hindi naman pwede na hindi lilinisin ang mga gilid-gilid. Lalo na kapag tayo ay nag-gelish. Katulad niyan, kapag yan ay napalagpas doon sa may skin, ay madali siyang matuklap. Kahit anong ganda pa ng iyong gel na ginamit, na brand na ginamit na gel, ay naku, ay hindi naman talaga titibayaan kapag ka napapunta hanggang doon sa may balat. Kaya importante talaga na malinis yung gilid, yung cuticle area, at yung dito sa may unahan. Para pag nilagyan mo siya ng gel polish, ay akmang-akma doon sa mismong kuko lamang. At syempre dapat sinisil mo yun, yung sa unahan. Yan minsan ang nakakaligtaan. Bulol yan. Nakakaligtaan ng ibang mga manicurista kapag ka hindi na isisil yun dun sa unahan. Ano ba yun? Puro unahan. Ayun na nga yun sa may tip. O hala, sige. At hindi pa pwedeng may labis-labis talaga sa gilid at dun sa may cuticle area. Kailangan lilinisin mo yung maigi bago mo siya isasalang doon sa ating led. Dahil pag isinalang mo yan, ay naku sigurado, hindi mo na yan basta matatanggal. Mag-uulit ka na naman dyan at napakahirap naman talagang tanggalin ng gel. At kailangan mo pa ulit na ibababad yan. Tapos bago mo siya ibabaf, bago ililinisin na ulit na maigi at kikinising maigi. Bago mo ulit lalagyan ng panibagong base at ang iyong mga cutex at nail polish na ilalagay. Pati yung mga design. Ay nako, malaking trabaho talaga. Hindi na nga na-videohan ni Sano kung paano ko nagawa itong heartbeat, itong puso niya ni Divya at itong gift dito sa kanyang kuko. Dahil sabi ko nga sa kanya ay siya naman ang maglinis dun sa kabilang kuko. At para pagkatapos nito ay maglalagay na lang siya ng gel polish. Ano ba yan? Talaga nga naman ang kabululan ay kinarer na. Ayan, nakikita nyo naman, diba? Yan yung ating mga dinesign kanina. Noong isang araw nga, ginawa din namin yung kanyang kuko. Kaya lang nga, ay normal color ang nilagay namin. Kaya napakadali ding matanggal.
Kaya sabi ko, i-gel polish ka na lamang. At nang sa ganun ay tumagal naman dahil nga nagluluto siya, naglilinis, ay hindi talaga pwede yung normal color na ilalagay natin dyan. At ito na nga yung result ng ating ginawa kanina at pagkatapos na syempre kailangan mag-break tayo at nang tayo ay makapag-lunch naman kasama ang ating pamilya. Aba, sadyang napagkalamig talaga ngayong araw na ito. Ako'y nginig-nginig na naman, putla na naman ang mangyan. Tingnan nyo naman yung fog ay talaga napagkakapal. Buti na nga lamang at ako'y nakasapatos ay kung ako'y nakatsinelas, yari na naman talaga ako. Kaya ako'y binilisan ko na talaga. Halos magtatakbo na ako dyan pa uwi at talaga namang lamig na ako. Kung bakit nga lagi ko nakakalimutang mag-jacket talaga ko pagdating naman ng elevator ay may paposing-posing pa ang mangyan At syempre pagdating naman sa bahay, lambingan na naman ng aking mga baby. Kita nyo po ang laki-laki na ni baby sab-sab ko. Sadya talagang ako'y aliw na aliw sa aking mga baby. Kaya kahit napakarami ng trabaho at medyo mahirap o minsan napapagod ka, nai-stress ka pagdating dito, solve naman. Itong tatlong ito talaga ang nagsisilbing stress reliever namin. Lalo na nga, pagka ganito mabigat yung pinagdadaanan mo, kailangan talaga merong umaaliw sa'yo. Kaya naman sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil itong aming mga babies ay nananatiling nasa amin kahit napakarami nagkaka-interest. Ay tingnan nyo naman yung baby samsam ko. Ay sino bagang hindi matutuwa? Diyan may pag-good boy pa talaga. Ayun, pagkatapos ng kumain, bumili na rin ako ng prutas bago ako bumalik ng salon. At kagkag na naman ako papunta dito sa amin salon. Medyo na late na naman ako ng 5 minutes. Medyo lang naman. Nakakatuwa lang sa building na ito. Pagpasok mo ay napagkabango talaga. Ay, pagdating sa salon ay syempre, pwede bagang makalimutan ang kape na naman. Huwag po kayo mag-alala. At yan ay pangalawang kape ko pala ang naman ngayong araw na ito. At pagkatapos nga nun ay may client din kami dumating. Hindi na nga lang namin na video dahil nga mga alam nyo na, hindi pa pwedeng i-post talaga at hindi pa pwedeng kuhanan ng video. At pagdating naman ng gabi, ay syempre, ang aking taga-sundo ay nandyan kaagad yan. Isa din talaga sa nagpapawala ng pagod ay syempre yung mga mister nyo na matyagang sumusundo sa inyo sa trabaho. Nakakatuwa nga kasi itong aking kasama ay sinundo din ng kanyang mister. O diba? Ito si daddy talaga ay malakas makahawa. Ay nasabihan nga yung kanilang mga asawa na ay bakit ako daw ay nasusundo ng asawa, ay bakit daw sila ay hindi. Ayun, at nakakatuwa at bigla na lang ang sumulpot yung asawa niya at sinundo nga siya. Aba, ang sistikan nito ay nakalimutan naman itong si daddy yung isa niyang cellphone doon sa kanyang inuupuan sa babaan ng aming salon. By di dali-dali kagkag pabalik doon sa aming salon para makuha ang kanyang cellphone. Ay dito naman ay hindi mo papangambahan niya na makuha ng iba. Dahil napaka-honest talaga at disiplinado yung mga tao dito. Kahit saan mo yan naiwan, basta tanda mo kung saan yung lugar, balikan mo lang at nandoon lang yun. Kung hindi man nandoon ay itinabi na ng iba o kaya ng guard, tawagan mo lang. 2 beses na rin nangyari sa akin yan. Sa loob ng taxi ko pa naiwan. At pag tinawagan ko ay siguradong sasagot at ibabalik nila kung saan ka nandoon. Bukod dyan, kahit wala kang pera, makakapamalengke ka. O diba, maniwala ka sa hindi, itong aming pinamili na worth 30 dirhams ay hindi kami gumastos ng pera. Dahil yan sa mga points na naiipon namin kapag kami ay namamalengke. Kaya pag naubusan ka ng pera, pwede mo yung gamitin at sabihin mo sa kanila na gagamitin mo na yung points mo. At ngayon nag-decide ako na magluto ng chop suey kasi alam ko naman itong mga anak ko ay naghahanap na rin ng luto ko. Ayun nga, at ako'y nakabili ng kalahating kilo ng atay. Hinati ko lang yan kasi 2 dirhams lang yan sa Big Mart. Naku, mga punta na kayo ng Big Mart kasi ang dami nang nakasale doon. Piso-piso, 2 ay makakapagluto ka na ng chop suey. Siguro ay nasa 7 dirhams worth lang itong aking nilutong chop suey. Saglit nga lamang kasi half cook lang naman ang ginawa ko dyan. Ayoko naman talaga ng malata. Tapos yung sinigang ni daddy na salmon, ulo ng salmon ay ininit na lang namin at yun na ang aming pinagsalusaluhan. Huwag na kayo magtaka kung hindi nyo nakikita itong mga anak ko dito sa video kapag kami kumakain.
At talaga namang sobrang pagkamamahiyain. Kaya pagtyagaan nyo na lang na kaming dalawa ni Daddy ang nakikita ninyo dito sa video. Nagkabulol-bulol na naman. Talaga nga naman. Okay, wala nang inaksayang oras pagdating dyan. Kita nyo naman naka-uniform pa ako. Diretso luto at diretso kain na din pagkatapos ng luto. Mas masarap kasing kumain kapag mainit na mainit pa yung ating ulam. Lalo na nga at sariwa ang mga gulay na aming nabili. Ay di guys, simot sarap ang aming chop suey. Konting-konti lamang ang natira Naku, yan baga ipagmamatira pa ni Daddy, kakainin na niya lahat yan. Namapak na rin nga ng gulay itong aking mga anak. Busog na naman ngayong araw na ito. Yan muna ang mga kaganapan ngayong araw na ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli!